Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May walk-in client po ako ngayon dito na may dalang iPhone 14 Pro Max No Power. Mula pa sa bayan na kilala sa bansag na Salt Bed of the Philippines, walang iba kundi ang bayan po ng Las Piñas. Ang history daw po, sabi ng aking kliyente, ay bigla na lang daw pong hindi gumana ang unit. And as client perspective, ay sinubukan na daw nilang i-charge ng magdamag but nothing good happened. Kaya my client decided to bring it to a repairman. And alhamdulillah, dito po niya nadala sa inyong lingkod ang kanyang minamahal na telepono. As her technician, ay wala po akong ibang minimithi, kundi ang magawa ko po ng maayos ang aking trabaho. Kaya kahit sa aking palagay ay may short to ground po ang iPhone, ay minabuti ko pa rin pong dumaan sa proper diagnosis upang malinis at safe na safe po ang unit. Habang hinahanap po natin ang main reason kung bakit po biglang nawala ng power ang iPhone 14 Pro Max ni client. Sa mga tulad po nito na short to ground problem, ay mahalagang step by step po ang proseso na gagawin natin upang hindi po tayo maligaw sa ating ginagawang diagnosis. Suriin pong mabuti ang buong motherboard by visually checking the outer part of the board. Dahil minsan, by simply doing visual checking, ay makakakuha na po tayo ng impormasyon na posibleng makapagbigay po sa atin ng idea kung bakit nagkaroon ng short ang motherboard. At dahil malinis at wala naman po akong nakitang corrosion or something unusual sa motherboard, ay nag-proceed naman po ako sa pag-a-analyze gamit ang schematic diagram upang malaman ko po ang daloy ng kuryente sa board nitong iPhone 14 Pro Max. And by doing so, I confirmed that the short is located in the vicinity of the VDD main power rail. Napakahalaga pong malaman po natin kung anong power rail po ang pinagmumula ng short, dahil kung mali po ang ating daan, ay mapapalayo na po tayo sa tamang solusyon to the point na baka umabot pa po sa punto na tuluyan pang matuluyan ng iPhone ng ating kliyente. At dahil alam na po natin ang linya na pinagmumulan po ng short, ay gamit naman po ng ating makabagong aparato. Tulad nitong thermal camera, ay tutulungan po tayo nitong aparato na ito upang makita kung saan pong area sa motherboard ang umiinit. Gumagamit po ang thermal camera ng infrared upang makadetect po siya ng kahit maliit na pagbabago ng init. At dahil po sa kakayahan po niyang yon, ay napakalaki po ang naitutulong nito sa aming trabaho. At dahil wala pong naipakitang unusual heat si thermal camera sa outer layer ng motherboard, ay it only means po na ang salarin ay nasa loob po ng stacked PCB. Kaya sa ayaw at gusto po natin ay wala po tayong ibang choice kundi biyakin po ang motherboard. Then, after ko pong mabiyak ang stacked PCB, ay, again, nag-visual check po muna tayo, hoping na baka makuha sa tingin ng salarin, pero masyadong madulas ang suspect. Kaya gagamit po ulit tayo ng thermal camera para sa mabilis at hindi pa hula-hulang diagnosis. At kung makikita po natin sa screen ng thermal camera, ay may makikita po tayong malawak na pag-spread ng init. At kung papansinin po natin, ay may maliit na kumikislap-kislap naman na ilaw sa bandang ibaba ng screen. At yan pong maliit na ilaw na yan, ang hudyat na may problema po sa area pong yan. At para matukoy po natin accurately kung anong piyesa po yung kumikislap kanina, ay gagamit naman po tayo ng rosin flux. Ang rosin flux ay very common po sa mga technician dahil bukod po sa ito ay always available sa mga local supplier, ay napakamura pa po nito. And upon knowing the main reason kung bakit po shorted ang motherboard, ay hindi na rin po ako nag-aksaya pa ng oras at tinanggal ko na rin po agad ang shorted na capacitor. Then to confirm, kung tuluyan na pong nawala ang short sa motherboard, ay sisilipin naman po natin ulit sa thermal camera ang upper board nitong iPhone 14 Pro Max na ginagawa po natin. And as we all can see po, nawala na po tayong nakikitang init sa screen ng thermal camera. In short, ay kumpirmado po na yung tinanggal po natin capacitor ay ang siyang dahilan kung bakit nag-short ang iPhone, kaya po ito bigla na lang nawala ng power. Kaya ang next naman pong gagawin natin ay pareho po natin lilinisan ang upper and lower board upang muling pagdikitin po silang dalawa. Dito po sa part ng paglilinis ang isa sa pinaka-critical process, kaya huwag po natin madaliin ang proseso. Linisin po ng mabuti ang motherboard ng may pag-iingat, confidence, and with long patience. And by the way nga po pala, bago po natin pagdikitin ang both layer board, ay itetesting po muna natin ito.
Gamit naman po ang ating testing rack tool. The purpose is to check if the board is working normally and to avoid further issue that cause us to dismantle the board again. Testing layering tool help technician to do our job smooth and out of harm's way. Sa pamamagitan po kasi ng testing layering rack tool na ito, ay malalaman po natin kung may problema pa sa lower board na siyang responsible sa signal ng iPhone. At least, bago pa man natin mapagdikit ang upper at lower board, ay 100% sure po tayo na wala pong issue ang both layer board. Dahil alam naman po natin kung gaano kahirap mag-reball and resolder ng stack PCB, at the same time po ay mabubugbog pa po ang motherboard na pwedeng mauwi po sa hindi pagkagawa sa ating ginagawa. At dahil po sa tulong ng testing layering rack tool, ay wala na po akong kakabakabang i-reball at i-resolder ang stack PCB ng iPhone 14 Pro Max na ito dahil sigurado po akong working very well po ang motherboard. At dahil po sa kumpiyansa na naibibigay sa akin ng testing layering rack tool, ay mas gumaganda po ang aking galaw na siya naman pong naghahatid ng mas malaking chance na magawa ko po ang aking trabaho. At may mga nagtatanong po pala sa akin kung bakit hindi daw po ako gumagamit ng preheater sa pagbibiyak at pagbabalik ng mga stack PCB ng iPhone. The fact is, meron naman po akong preheater, ngunit may preheater man po akong ginagamit o wala, ay kalkulado ko na po ang aking pulso. Kapag araw-araw mo na pong ginagawa ang isang trabaho, ay nagkakaroon na ng muscle memory ang ating katawan. Kaya, ang sekreto po ng pagiging bihasa ay practice, practice, and a lot of practice.